Roldan, parang awa mo na. Huwag mo akong iiwan. Kailangan ka namin na anak mo, Roldan. Pasensya ka na, Lydia. Pero hindi ko na kayang magtagal pa dito sa bahay na to. Ano ba naging kasalanan ko para ganituhin mo ako, Roldan? Wala kang kasalanan. Tsaka, huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano kung hindi sisisihin yung sarili ko? Iiwan mo ako. Ibig sabihin may mali sa akin bilang asawa mo. Huwag mong sabihin yan. Naging mabuting asawa ka para sa akin at naging mabuting ina kay Mark. Kung ganun, bakit ayaw mo na sa akin? Meron lang ako nakilalang babae. At siya na yung mahal ko. Nagkulang ba ako para ipagpalit mo ako sa babaeng yon, ha? Hindi. Lydia. Masabi ko nga sa'yo, wala kang kasalanan. Saan ba ako nagkulang? Sabihin mo na lang sa akin. Sabihin mo na para mabago ko na lang kung ano yung pagkakamali ko. Wala kang dapat baguhin. Wala akong dapat baguhin pero desidido ka pa rin na iwan ako at ang anak mo. Ano bang meron sa babaeng yun para mahigitan ko siya? Para hindi ka na umalis sa buhay namin. Lydia, Sabihin mo Lydia. naman. Hindi mo na kailangan pang gawin yan, ha? Siguro nasa akin ang problema, pero hindi mo ba napapansin? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nag-aaway lang tayo. Tingin ko hindi na maganda yung takbo ng relasyon natin eh. Mukhang hindi talaga tayo ang para sa isa't isa. Ang ibig mo bang sabihin? Ikaw at ang babae na yan ang para sa isa't isa. Roldan, ikinasal tayo. Ang kapal naman ang mukha niyong dalawa. Ayokong patulan yung mga sinasabi mo sa akin, Lydia, ha? Naiintindihan ko na sasaktan ka ngayon kaya ka nakakapagsalita ng ganyan. Ganun na lang ba yun? Iintindihin mo na lang na sobrang sakit yung nararamdaman ko. Wala ka man lang bambalak na ayusin yung anuman problema nating mag-asawa. Diyan nagawa na nating lahat eh. Ilang beses na nating sinubukang ayusin ang pagsasama natin. Pero sa nakikita ko, wala na talagang patutunguhan kung itutuloy pa natin to. Ganun na lang kadali. Susuko ka na lang. Roldan, nung kinasal tayo, sumumpa tayo na magsasama tayo sa hirap at ginawa. Huwag mo nang sabihin sa akin yan, ha? Alam kong ako yung nasa mali dito, pero mas gugustuhin ko nang sundin kung ano ang nilalaman ng puso ko kaysa matali sa relasyon na wala na akong nararamdaman. Hindi mo na ako mahal, Roldan. Alam kong masakit pakinggan tong sasabihin ko sa'yo, pero oo, Lydia. Hindi na kita mahal. Kung may nararamdaman pa akong pagmamahal sa'yo, hindi ko magagawang umalis at iwan kayo. Hindi ko akalain na yung lalaking minahal at pinakasalan ko, siya rin yung mismong lalaking mananakit sa akin. Hindi ko na alam kung ano pang pwede kong sabihin sa'yo para mapagaan ko ang nararamdaman mo ngayon. Pero sana tanggapin na lang natin kung ano itong sitwasyon. Madali para sa'yo ang gawin yan kasi hindi naman ikaw yung iiwan. Alam ko naman yun eh. Hindi, Roldan, hindi mo alam. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginagawa mo sa akin. Hindi mo alam na kahit kailan, hindi naging tama na iwan ng isang lalaki ang pamilya niya para sa ibang babae. Inaamin ko naman eh. Inaamin ko naman na ako yung Kung mali. aminado ka pala, bakit gusto mo pa rin ituloy yung maling gagawin mo? Bakit kahit alam mong mali, mas pipiliin mo pa rin sumama sa ibang babae? Kasi sabi ng anak mo, Teka, ikaw lang ang iiwan ko, hindi ang anak ko. nawala ang pagmamahal mo sa akin pero hindi sa anak mo. Kahit kailan, hindi nawala ang pagmamahal ko sa anak ko, Lydia. Importante si Mark para sa akin. Ano naman ako, Roldan? Hindi na ba ako importante para sa'yo? Ikaw pa rin ang ina ng anak ko. Siyempre, importante ka pa rin sa akin. Hindi na nga lang tulad noon na may pagpapahalaga ako sa'yo. Ang galing mo rin, ano? Ginamit mo yung anak mo para kahit papano maging malinis yung ginagawa mong mali. Teka, parang sumusobra ka naman na yata dyan sa sinasabi mo. Ako pa rin ang tatay ni Mark. Hindi ko pwedeng pabayaan yung anak ko. Pwede ba, Roldan? Hindi mo ako madadala dyan sa pang-uuto mo. Hindi kita inuuto. Sinasabi ko lang yung totoo. Mahal ko ang anak ko. Kung pwede nga lang na makasama ko siya sa pag-alis ko, gagawin ko eh. Ganon.
May bala ka pang gawin na agawin sa akin yung anak ko. Wala akong inaagaw sa'yo. Parehas natin siyang anak. May karapatan din ako sa kanya. Ngayon ipipilit mo pa sa akin na may karapatan ka rin sa kanya. Ang lakas naman ng loob mo para sabihin sa akin yan. Nasa tama lang ako pagdating dyan, Lydia. Tama ba yun? Ha? Tama ba na iwan mo ang pamilya mo? Ay, naku, paulit-ulit lang tayo. Baka pwede ha, baka pwede lang. Itigil mo na lang yan. Wala ka namang magagawa eh. Kahit magmakaawa ka o maglupasay ka pa dyan, Lydia, mo una yung desisyon ko. Aalis pa rin ako. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong pakialam sa anak ko. Ayaw mo lang akong diretsuhin. Hayop ka. Iiwan mo na nga ako. Pinaramdam mo na nga sa akin na hindi ako sapat bilang asawa mo pagkatapos. Gusto mo bang kunin yung anak ko? Wala ka nang tinira para sa akin. Lydia, hindi naman agawan to eh. Kung may balak akong agawin si Mark sa'yo, edi sana hindi ko siya pinapupunta sa nanay mo. Ayokong makita niya na nangyayari to. Ayun na nga eh. Iniwan mo pa sa akin yung hirap at responsibilidad kung paano kayo papaliwanag sa kanya kung bakit wala ka na rito sa bahay. At anong mangyayari pagkatapos? Kukunin mo pa sa akin si Mark? Wala akong binabalak na ganyan. Ang gusto ko lang sana, mabigyan mo pa ako ng pagkakataon na makausap at makasama ang anak ko kahit hiwalay na tayo. Yun lang. At sa tingin mo ba, pagbibigyan kita? Sige, umalis ka. Magsama kayo ng babae mo. Pero kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan na lalo mo pa akong masaktan. Sinusumpa ko. Hindi mo magagawang kunin sa akin ang anak ko. Wala nang ibang masasakit pa sa pag-iwan sa'yo ng lalaking minahal mo ng buong buhay mo. Noong mga panahon na yon, nagkaroon ako ng pagdududa sa sarili ko at sa kakayahan ko bilang isang babae. Napakaraming mga tanong ang naglalaro sa isipan ko kung bakit ako iniwan ni Roldan. Saan ako nagkamali? Ano-ano ba ang mga bagay na kulang sa akin bilang isang asawa para sa kanya? Hindi pa ako sapat para magawa niyang iwan ako at ang anak ko. Pero sa bandang huli, hindi ko rin makuha ang mga sagot sa tanong ko. Ang alam ko lang, sobrang nasaktan ako sa ginawa sa akin ni Roldan. At dahil dyan, hindi ko siya mapapatawad. Bahala na siya sa buhay niya at wala na akong pakialam kung gusto niyang sumama sa babae niya. Kakayanin ko at ng anak ko na mamuhay nang wala siya. Ay, salamat. Natapos na rin to. Makakapagpahinga na rin. Shutdown ko na nga tong computer na to. Hindi pala natutulog tong batang to ah. Mark! Ano ba? Anong oras na? Hindi mo pa ba talaga papatayin yung TV? Ma, sandali lang. Ang ganda nitong pinapanood ko eh. Action! Ay, nako. Iwan ko ba rito sa batang to? Napakatigas ng ulo ayaw sumunod. Mark! Ang taas nga ng kuryente natin. Baka naman gusto mong bawas-bawasan yung panonood ng TV para naman makatipid tayo sa pambayad na kuryente. Sandali lang, Ma. Matatapos na eh. Ang ganda na ng pinapanood ko oh. Ano talaga makinig ng batang to ha? Yung pinagmanahan talaga eh. Hoy! Gusto mo bang ikaw ang pagbayarin ko ng kuryente ha? Hindi, Ma. Eh kung ganon, ngayon pa lang, patayin mo na yung TV. Papatayin ko na. Di pa nga tapos yung pinapanood ko eh. Hoy. Huwag kang pabulong-bulong dyan, ha? Naririnig ko yung sinasabi mo. Nabi ko na nga ang taas ng kuryente natin eh. Di ka pa rin makaintindi. Ikaw kaya ang kuryentehin ko dyan? Sorry, Ma. Ang ganda kasi ng pinapanood ko eh. Bukas di naman ako makakasabay sa kwentuhan ng mga klase ko. Pasensya ka na anak, ha? Eh, pagod ang mama mo sa trabaho. Ang dami rin nating mga bayarin. Mag-relax ka naman. Sana kanina sinamahan mo na lang ako manood ng pelikula eh. Eh, hindi naman ako nanonood ng ganyang palapas na action-action na yan. Dati kasi, si Papa yung kasama ko manood ng pelikula. Eh, pareho kaming mahilig sa action eh. Hinugasan mo na ba yung mga pinggan na pinagkainan kanina? Hindi pa, Ma.
Bukas na lang. Bukas ko na lang hugasan pagkagising. Mark naman eh. Iipisin niya mga plato na yun sa lababo. Sa susunod anak, wag ganyan ha? Ako na nga yung nagluluto bago tayo pumasok sa umaga. Ako na rin ang nagluluto sa gabi. Galing sa trabaho, kahit na pagod na ako. Tapos ako pa maghuhugas. Tulungan mo naman ako. Sorry, ma. Sige po, hugasan ko na po yung mga pinggan. O sige ha, kahit bukas mo na lang hugasan ng mga yan. Basta, sisiguraduhin mo lang na maaga kang gigising para hindi magtagal na nakatambak yung mga pinggan sa lababo ha? Okay, ma. Ano nga pala, may problema po. Anong problema? Yung sa kwarto ko kasi may nasira na naman po eh. Ano na naman yung nasira? Sinabihan na kita, Mark eh. Mag-iingat ka lagi sa paggamit ng mga bagay-bagay dito sa bahay. Nasira po kasi yung cabinet ko, ma. Natanggal po yung mga tornilyo. Diyos ko, ano na naman bang ginawa mo? Basta pagbukas ko na lang, nagsikalasan na po eh. Natanggal na bigla yung pinto ng cabinet. Umami ka nga sa akin. Dati mo pang nakikita na parang bibigay na yung cabinet mo sa kwarto eh, di ba? Opo. Eh, kung ganun, dapat anak. Pag may napansin ka ng may problema, sasabihin mo na kaagad sa akin. Sorry po, ma. Hindi ko po kasi akalain na matutuluyan po yun eh. Ilang beses na kasi kitang nakikitang binabalibag mo yung pagsara ng cabinet mo eh. Siguro yung dahilan kung bakit nasira yun. Paano kaya to, ma? Kasi nakabuyang-yang po yung mga damit ko dun eh. Hayaan mo na muna. Kapag nagkaroon ako ng oras, aayusin ko yung cabinet mo. Basta ha, aalalayan mo ko at hindi ko kaya mag-isa yon. Sige po, ma. Salamat po. Baka may iba pang problema dito sa bahay, sabihin mo na kaagad sa akin ha, para magawa na agad ang paraan. O nga pala, kanina po pala, ma, paglabas ko po ng bodega, pagsara ko ng pinto, di ko na pumubuksan eh. Naku po naman, patay naman. Ano ka ba naman bata ka? Nalak mo yung bodega. Opo. Marami tayong mga importanteng gamit doon, anak. May kinuha lang po kasi ako doon, tapos nung, ayun po, pagbalik ko na po, ayaw na po talaga mabuksan, may. O siya. Aayusin ko na lang din yan kapag may libreng oras na ako. Pero sinasabi ko sa'yo ha, tutulungan mo rin ako doon. Tapos, ma, barado na naman po yun sa banyo. Oo nga eh. Nakita ko bumabaha na naman doon. Ano kaya nangyari doon? Bakit naman nagbara ng ganun yun? Hindi ko alam, ma. Basta naliligo lang ako, tapos napansin ko na lang ayaw nang bumaba ng tubig. Baka bukas maisingit ko na lang sa pag-uwi ko ng bahay yan. Tingin ko naman madali lang yan. Hindi ko lang maasikaso kanina at may inuwi akong trabaho. Kaya pagod na rin ako eh. Dati kasi si Papa, kayang-kaya niya talaga tanggalin yung bara eh. Kinakamay pa nga niya yan minsan eh. Basta Mark ha, ako na ang bahala dyan sa banyo. Kanina rin, ma, umulan. Pumapatak sa loob ng bahay, butas yata ulit po yung bubong. Di bali. Magtatanong ako dyan sa kapitbahay ko sino ang pwede nating mahinga ng tulong. Hindi po ba pwedeng humingi tayo ng tulong kay Papa? Ano? Alam mo ikaw Mark ha, kanina mo pa sinisingit ang tatay mo. Hindi lang ako nagsasalita pero sa totoo lang naiinis na ako. Kasi, ma, talaga namang si Papa yung nag-aayos ng mga sira dito sa bahay eh. Hindi naman talaga tayo marunong sa mga ganyan. Anong hindi marunong? Mark, hindi lang naman ito ang unang beses na may nasira dito sa bahay. O di ba? Nagawa ko naman ng paraan. Tapos sasabihin mo akong hindi marunong? Aba, wala ka bang bilib sa akin? Hindi naman po sa ganun, ma. Kaya Ay nako, ayoko na makarinig ulit ng tungkol sa tatay mo ha. Sinasabi ko sa'yo. Sige na, matulog na tayo at gabi na. Pagod na rin ako. Pero, ma, Ano na naman, Mark? Ano ba? Pagod na ako at gusto ko nang magpahinga. May pasok pa ako bukas. talaga bang iniwan na po tayo ni Papa? Wala na ba talaga siyang pakialam sa atin? Ay naku naman, Mark. Ano ba sa tingin mo ang sagot dyan sa tanong mo, ha? Hindi pa rin kasi talaga ako sanay na wala si Papa dito sa bahay. Anak, mag-iisang taon na mula nang umalis ang tatay mo rito sa bahay. Pero mabait po si Papa. Hindi niya magagawang iwan tayo ng ganun-ganun lang. Anong hindi? O sige nga, nasaan ang papa mo ngayon? Wala siya rito, di ba? Kung talagang may pakialam siya sa atin, di sana, hindi niya nagawang iwan tayo. Pero siguradong mahal niya tayo, ma. Hindi siya aalis kung talagang mahal na tayo, Mark. Itigil mo na nga yung paghahanap sa taong wala namang maipakita dito. Wala pong maipakita. Bakit, ma? Tinataguan ba tayo ni Papa? Alam mo, anak, sinusubukan ko pang hanapin yung tatay mo. Sinusubukan ko siyang tawagan. Pero ayaw na talaga sumagot sa mga tawag ko.
Parang hindi naman po ganun si Papa. Naiintindihan ko na mataas ang tingin mo at inaakala mo mabuting tao ang tatay mo. Pero sa totoo lang, palabas lang ang lahat ng yun. Ang ibig niyo po bang sabihin? Kunyari lang po na mabait si Papa sa atin. Salbahe po talaga siya. Anak, walang mabuting tao na nakakayang iwan ang sarili niyang pamilya para lang sumama sa ibang babae. Kaya oo, salbahe ang tatay mo. Wala siyang pakialam sa atin at hindi niya tayo mahal. Naintindihan mo? Kaya kung ako sa'yo, pwede ba? Huwag mo na siyang hanapin. Malaki na rin si Mark noong iniwan kami ng tatay niya. Kaya sariwa pa sa kanya ang mga alaala na kasama pa namin si Roldan. Malapit din si Mark at si Roldan sa isa't isa. Kaya napakalungkot at hindi rin maintindihan ni Mark kung bakit kailangan kaming iwan ng tatay niya. Ginagawa ko naman ang lahat para mapuna ng pagkawala ng isang ama sa tahanan namin. At hinaharap ko ang lahat ng hirap para maitaguyod ko ang anak ko ng mag-isa. Pero para sa isang teenager na katulad ni Mark, nasa punto pa siya ng buhay niya na naguguluhan pa siya. At mukhang hindi pa rin sapat ang paggabay na ibinibigay ko sa kanya. Mark, magpaliwanag ka. Siguraduhin mo magugustuhan ko yung paliwanag mo, ha? Ma, huwag ka naman po magalit ng ganyan sa akin. Paano hindi ako magagalit sa'yo? Nakipag-away ka sa eskwelahan. Sorry ma, niloloko po kasi nila ako eh. Binibiro ka lang naman daw ng mga kaklase mo. Ikaw naman tong napikon agad. Hindi naman kasi kayo yung niloloko nila eh. Ano ba sinabi sa'yo ng mga kaklase mo? Yung isang kaklase ko raw kasi nakita si Papa na may kasamang ibang babae sa mall. Ang tanda-tanda na raw ni Papa, mahilig pa sa bata, nakakadiri daw tignan. O bakit? Hindi ba totoo naman yung sinabi ng mga kaklase mo? Bakit nasasaktan ka? Hindi lang naman yun yung sinabi nila eh. O ano pa sinabi nila sa'yo? Kaya ka raw iniwan ni Papa. Kasi losyang ka na raw. Hindi ka na raw maganda kaya naghanap na si Papa ng iba. Hindi ako pumalag pag niloloko ko. Pero kapag mga magulang ko na yung binabastos nila, hindi po pwedeng wala akong gagawin sa kanila. Anak, habaan mo na lang muna ang pasensya mo, ha? Sana biniro mo na lang din kesa ganyan pinapatulan at napapaaway ka pa. Di ba? Pag hindi mo pinalagan, lalo ka nilang bubuliin. Kung lagi ka nalang magpapaapekto sa sasabihin ng ibang tao, ikaw talaga yung lalabas sa talo. Ang sabi ni Papa, kailangan ipakita mo sa kanila na hindi ka nila pwedeng api-apihin na ganun-ganun lang. Kailangan ipakita mo na hindi ka natatakot sa kanila. At sinunod mo naman nga yung magaling mong tatay. O anong nangyari sa'yo? Muntik ka nang matanggal sa eskwelahan nyo. Alam mo, kung hindi lang ako nagmakaawa sa principal nyo, baka iiyak-iyak at nagsisisi ka. Bakit sinunod mo pa yung magaling mong tatay? Hindi ako nagsisisi. Alam kong tama yung tinuro ni Papa sa akin. Anak naman, kapag ganyang niloloko ka na ng mga kaklase mo, palagpasin mo na lang. Kasi kung alam mo lang ang hirap ko para lang mapag-aral ka, huwag mo naman sana sayangin yung mga paghihirap at sakripisyo ko para sa'yo. Alam ko naman po yun eh. Kung alam mo, dapat hindi ka nakikipag-away. Ang dami-dami na nating problema, anak. Hindi ko na alam kung saan nakukuha ng ipangkakain natin. Napakarami nating bayarin. Pakiusap naman, huwag ka nang tumagdag ng problema. Huwag mo na kasing sundin yung sinasabi ng tatay mo, ipapahama ka lang yan. Ano po? Wala naman po kasalanan si Papa dito eh. Anong wala? Kung hindi mo sinunod yung payo niya, edi sana hindi nangyari to. Bakit po ba lagi kang ganyan, Mama? Laging hindi magaganda yung mga sinasabi mo kay Papa. Aba, bakit? Maganda ba yung ginawa niya sa atin, ha? Na iniwan niya tayong pamilya niya? Mama, lagi mo namang sinasabi yan eh. Ano ba bang ibang sasabihin kong maganda sa kanya? Puro problema nga yung iniwan sa akin ng tatay mo. Alam ko naghiwalay kayo. Pero wag niyo naman lagi sinasabi na masama si Papa. Tatay ko yun eh. Ganon. Para sa'yo pala, tama lang yung ginawa ng tatay mo. Tama pala yung abandonahin ang pamilya niya. Ang galing mo talaga, Mark, no? Manang-mana ka talaga sa tatay mo. Noong nakipaghiwalay siya sa akin, humiwalay din siya sa pagiging tatay niya sa'yo. Anak niya ako. Hindi po niyo magagawa sa akin yun. Anong hindi? Nasaan ba siya, ha? Nandito ba siya? Magkasama ba kayo? Di ba hindi naman? Iniwan ka niya sa akin. Ang gusto niya,
Puro saya lang ang kasama. Yung babae niya, ayaw niya ng responsibilidad. Hindi po ganun si Papa. Kapag nakikita niya tayo, problema lang ang naiisip niya. Hindi katulad ng nararamdaman niya kapag kasama niya yung babae niya. Puro ligaya. Kaya umalis siya dito sa bahay. Pabigat kasi tayo sa buhay niya. Pabigat ka sa kanya. Ayoko pong maniwala sa inyo, Mama. Eh di wag kang maniwala. Ano bang magagawa ko kung ayaw mong maniwala sa akin? Basta ang alam ko, ako lang ang mag-isang nagtaguyod sa iyo. Ako ang nagtatrabaho para makakain tayo, para makapag-aral ka at makapagtapos, at para mabuhay tayo. Hindi ang magaling mong tatay, ako lang, ako! Hindi ba nabibigay naman po si Papa sa inyo? Anong nagbibigay? Kailan nagbigay yon, ha? Banak, sabihan mo ako kung dumating na yung sustento galing sa kanya. Kasi magmula nung umalis siya rito, ni isang poseng wala pa rin akong natatanggap. Mama, seryosohin niyo po ako. Seryoso ako, Mark. Sige, sasabihin ko sa'yo kung ano talaga yung sinabi niya tungkol sa'yo. Hindi ka na raw niya kailangan na sustentuhan. 15 anyos ka na raw. Malaki ka na raw para sustentuhan ka pa niya. Saka nag-iisa ka na ka lang naman daw. Oh, kaya raw kitang buhayin mag-isa. Hindi po niya sasabihin yan, Ma. Anak po niya ako eh. Mahal na mahal po ako dun. Sana nga. Pero magmula nung umalis siya, may naalala ka bang nagpadala man lang siya sa'yo ng regalo, ng birthday mo? Ha? Di ba wala? Ni minsan? Meron ba? Sinabihan ko nga siya dati na nasiraan ka ng rubber shoes. Ang sabi niya, ipagawa ko na lang daw. Dati nakokontak ko pa yung damuhong yung kahit paano eh. Pero ngayon, aba, hindi na talaga mahagilap. Hindi mo ba nakikita, Mark, ha? Wala na sa ating pakialam yung tatay mo. May iba ng babae na nagpapasaya sa kanya, hindi niya na tayo mahal. Hindi ka na niya mahal. Naiintindihan kong kahit iniwan na kami ni Roldan, mahal na mahal pa rin ni Mark ang tatay niya at si Roldan pa rin ang iniidolo niya. Pero kailangan maliwanagan ng anak ko sa kung ano talaga ang pagkatao ng tatay niya. Kailangan niyang maintindihan na hindi siya naging mabuting asawa at ama sa aming mag-ina. Hindi ko sinisiraan si Roldan dahil malinaw naman na sa ginawa niyang pag-iwan sa amin, hindi siya dapat maging magandang ehemplo sa mata ng anak ko. Gagawin ko ang lahat para maitama ko ang pagtingin ni Mark sa kanya. At sisiguraduhin kong sa ginawa kong ito, hindi na magagawang makuha pa ni Roldan sa akin ang anak ko. Dumaan ang mga araw at natutuwa naman ako dahil kahit papaano ay tumigil na rin si Mark sa kakakulit sa akin tungkol sa tatay niya. Mukhang gumana ang paraan na ginawa ko para hindi na niya hanap-hanapin pa si Roldan. Mukhang naiintindihan na niya na hindi mabuting tao ang tatay niya at tama lang naman yan. Hindi na namin kailangan pa ang isang asawa at ama na pabaya at manduloko sa tahanan namin. Napatunayan ko naman na sa kanya na kaya naming mabuhay na wala ang tatay niya. At titiyakin kong hindi na talaga makukuha sa akin ni Roldan ang anak ko. Pero kahit ano pa yata ang gawin ko para mailayo ko si Mark kay Roldan, mukhang hindi nakikisama sa akin ang tadhana. Yan itong tumatawag na to. Hindi naman registered yung number sa phone ko. Hello? Hello? Hello, Lydia. Si Roldan to. Parang awa mo naman Huwag mo naman akong baba ng phone. Gusto ko lang kayong makamusta ni Mark. Hindi ka nangangamusta. Nanggugulo ka. Lydia naman, hindi ako naghahanap ng away. Nabalitaan ko kasi na napaaway raw yung anak natin. Nasaktan ba si Mark? Anong nangyari? Matatanggal ba siya sa eskwelahan? Paano? Aba, bakit ka nagtatanong? Di ba wala ka naman pakialam sa pamilya mo? Iniwan mo nga kami mag-ina eh. Huwag ka naman ganyan. Gusto ko lang malaman kung ano na ang kalagayan ng anak ko. Teka nga lang ha. Nagpalit ako ng number ha. Paano mo nakuha yung number ko ha? Sinong nagbigay sa'yo? Si nanay. Siya yung nagbigay ng
number mo sa akin. Pwede ba? Huwag mong matawag-tawag na nanay yung nanay ko dahil kahit kailan, hindi ka naman niya naging anak. Pero parang nanay na rin ang turing ko sa kanya, Lydia. Binan ko siya. Biyanan. Pwede ba? Saan ka ba nakakakuha ng kakapalan ng pagmumukha, Roldan, ha? Maklase ka rin no? Nagagawa mong kausapin at tawaging nanay ang ina ng babaeng pinagtaksilan mo? Ayoko na sana makipagtalo sa'yo tungkol dyan. Oo, alam kong ako yung nasa mali sa pag-iwan ko sa'yo. Mabuti naman at alam mo. Pero kasi Lydia, paikot-ikot na lang tayo eh. Di ba pwedeng makamove on na lang tayong lahat pagkatapos ng mga nangyari? Napakadali nga lang talaga sa'yong sabihin yung salitang move on, ano? Palibhasa, hindi ikaw yung nasaktan. Hindi ikaw yung iniwan. Kami ng anak mo. Alam ko yun. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para kahit papaano, maayos ko naman ang relasyon ko sa anak mo. Yung problema, pinagdadamot mo siya sa akin eh. Ah, ganun. Ako pa pala ang problema. Hindi naman sa ganun. Kaya lang kasi, di dyan nakailang beses na akong sumubok na makontak kayong mag-ina. Ipalit ka naman ang palit ng number mo. Dahil wala na akong balak na makapag-usap pa sa'yo. Kaya naman namin dalawa ni Mark eh. Kung nakaya mong iwan kami, kaya rin namin mabuhay nang wala ka. Hinihingi ko rin yung bank account number mo sa'yo. Kaya lang ayaw mo namang ibigay. Kaya kay nanay ko na lang ipinapadala yung pera. Ang sabi sa akin ni nanay, ayaw mo namang tanggapin. Abay, natural. Hindi ako tatanggap ng kahit isang kusing na galing sa'yo. Meron din akong regalo na rubber shoes kay Mark nung birthday niya. Ang sabi ni nanay, kinuha mo raw yun. Gusto ko lang malaman kung nakarating ba kay Mark yung regalo ko sa kanya. Oo, kinuha ko yung rubber shoes. Tapos may nakasalubong akong truck ng basura. Nung nangunguha na ng basura yung mga basurero, tinapon ko na sa truck yung rubber shoes na galing sa'yo. Ano? O bakit? Hindi ka makapaniwala? Hindi ako nagbibiro, Roldan. Ginawa ko talaga yon. Bakit ba naman ginawa yun, Lydia? Regalo ko yun sa anak ko. Wala akong pakialam. Nung iniwan mo kami, para sa akin, tinanggal mo na rin ang pagiging tatay mo kay Mark. Kasi kung talagang mahal mo ang anak mo, hindi mo masisikmurang iwanan kami. Ganun lang kasimple yun. Ano pa man na nangyari sa atin, Lydia? Ako man ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Ako pa rin ang tatay ni Mark. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko lang makita at makausap ang anak ko. Huwag mo naman siyang ipagdamot sa akin. Karapatan ko na gawin yun, Roldan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin, hindi na ako papayag na may mawala pa sa akin. Hindi mo makukuha si Mark sa akin. Tandaan mo yan. Akin lang ang anak ko. Alam mo, sa totoo lang, kung gugustuhin ko, makikita ko ang anak ko eh. Pinagbabantaan mo ba ako, ha? Pwede kong puntahan si Mark sa school nila. Pwede ko siyang puntahan dyan sa bahay. Pwede akong magpadala ng personal message sa kanya. Pero hindi ko lang ginagawa dahil nire-respeto pa rin kita. At sinabihan mo pa ako dati na ilalayo mo pa sa akin si Mark kapag lumapit ako sa inyo. Ikaw nga yun ako na nagbanta sa akin eh. At gagawin ko talaga yan kapag hindi ka tumigil. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang makuha sa akin ang anak ko. Hindi naman ako nakikipag-agawan sa'yo eh. Gusto ko lang na makausap ang anak ko. Wala akong pakialam. At wala rin akong balak na makipaghatian sa'yo. Ano man ang pinabalak mo, huwag mo na lang ituloy. At alam ko namang magpapanggap ka lang para mapagtakpan yung kalokohan na ginawa mo sa aming mag-ina. Alam mo, kung gugustuhin ko nga, pwede ko siyang puntahan dyan sa bahay eh. Huwag ka maglalakas ng loob na gawin yan, Roldan, ha? Magkakamatayan tayo kapag tinuloy mo yan. Hindi ka pwedeng pumunta dito sa bahay ko. Anong bahay mo? Baka nakakalimutan mo, Lydia. Bahay ko rin yan. May karapatan akong pumunta dyan dahil kung tutuusin, nakatira pa rin kayo dyan sa bahay na yan at bahay ko yan. Hindi. Di ba umalis ka na rito? Iniwan mo na kami? Huwag ka nang bumalik dito at sumama ka na lang sa kabit mo. Ayoko na makipagtalo sa'yo, Lydia. Ang gusto ko lang, mabigyan mo ko ng pagkakataon na makausap at makasama ko ang anak ko. Yun lang naman eh. Sana naman ibigay mo sa akin yun. Hindi. Hindi ko yun ibibigay sa'yo. Malis ka eh. Sabihin na natin totoong nagmamalasakit ka sa anak mo. Pwes, ito ang ganti ko sa'yo. Hinding-hindi ko ipapakiusap at ibibigay sa'yo ang anak mo. Ma, si Papa po ba yan? Mark, kanina ka pa ba dyan? Lydia, Lydia si Mark ba yan? Gusto kong makausap ang anak ko, Mark? Mark! Mark, si Papa to. Papa? Opo, si Mark po ito. Kailan po kayo uuwi? Papa? Ma! Bakit niyo po
nga yun. Kausap ko pa po si Papa eh. Hindi kayo pwede mag-usap ng papa mo. Bakit ma? Gusto ko lang pong makausap yung Papa ko. Ayaw ka nga niyang kausapin. Kaya wag mo nang ipilit na makausap ang tatay mo. Kinalimutan niya na tayo. Sinungaling ka ma. Narinig ko po yung usapan ninyo. Ano? Sabi niyo po sa akin, hindi nagbibigay ng sustento si Papa. Yung pala hindi mo lang tinatanggap? Tinapon mo pala yung regalong rubber shoes ni Papa sa akin? Gusto pala niya akong makita eh. Tapos ang sinasabi mo, ayaw na niya sa akin? Sinungaling ka, Mama. Sinungaling ka! Mark, sandali! Mark, sorry. Hindi ko gusto magsinungaling sa'yo. Ayoko lang nakunin ka sa akin ng tatay mo. Mark! Mark, bumalik ka rito! Mark! Maaaring may mga taong hindi magugustuhan kung ano ang ginawa ko. Pero para sa akin, ginawa ko lang kung ano ang nararapat para sa akin at sa anak ko. Naging masamang ama at asawa si Roldan sa aming mag-ina. Kaya wala ako nakikitang mali kung nahihirapan siya at nasasaktan siya sa mga ginawa ko. Sa ginawa niyang pag-iwan sa amin, tinanggal na niya ang pagiging ama niya kay Mark at kahit ano pang pakikipag-ayos pa ang gawin niya, wala na siyang karapatan para makita at makausap ang anak ko. Pero hindi ko inaasahan na malalaman ni Mark ang buong katotohanan tungkol sa tatay niya. Ilang araw na rin siyang hindi umuwi magmula nang marinig niyang usapan namin ni Roldan. At nang dahil sa ginawa ko, mukhang maipapahamak ko pa ang anak ko. Ikaw naman kasi, Nay eh. Bakit mo pa binigay yung number ko kay Roldan? Kung hindi tumawag yung hayop na yon, hindi magagalit yung anak ko sa akin eh. Huwag mo na akong sisihin. Wala akong magagawa at mapilit yung asawa mo. Kung doon pa kasi nag-usap na kayong matino, hindi mangyayari to. Nay naman eh. Alam mo namang galit na galit ako sa lalaking yun. Kahit kailan hindi ko maaatim na kausapin pa yun. Anak, nandun na tayo sa iniwan niya kayo at ng babae siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay mawawala na siya ng karapatan na makausap man lang ang anak niya. Kahit isang hukbo pa kayo na mangumbinsi sa akin na ako yung mali rito, wala po akong pakialam. Ako na ngayon na apirito eh. Ako pa yung lumalabas sa may kasalanan. Subukan mo rin kasing ibabahan yung pride mo, anak, para hindi nadadagdagan yung mga problema mo. Basta. Hindi ako makikipagkasundo kay Roldan kahit ano pang sabihin ninyo. Siya ang sisisihin ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Sige na, mukhang kahit ano pa yata ang sabihin ko sa'yo, magmamatigas ka pa rin. Tawagan mo na lang ako kapag may balita ka na kay Mark, ha? Sige, Nay. Tatawagan ko po yung ibang mga kaklase o kabarkada niya na pwede kong pagtanungan at puntahan. Bababa ko na ho to. Salamat, Nay, ha? Sino pa ba kaklase niya? Hindi ko pa natatawagan. Sino naman yung kumakatok na yun? Kailan namang may malaki akong problema, oh? Ate Lydia! Jojo, ano mang problema? Sabihin mo na nga agad sa akin at meron din akong pinoproblema pa rito eh. Nakauwi na ho ba si Mark? Ako hindi pa nga. Hanggang ngayon, hinihintay at hinahanap ko pa rin. May balita ka ba tungkol kay Mark? Pagbaba ko kasi ng jeep kanina may pinagkakaguluhan po doon yung mga tao eh. Ano? Ano yung pinagkakaguluhan nila? May nasagasaan daw ho eh. Ha? Bigla na lang daw pong tumawid eh. Para po may malalim na iniisip. Ayun po, nasagasaan ng kotse. Nakahandusay po sa daan. Mabilis ko lang pong tinignan kasi nagmamadali rin po ako umuwi eh. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Mukha pong si Mark ho yung nabundol. Ano? Sigurado ka ba dyan, ha? Mabuti pa ho siguro. Sumama na ho kayo sa akin. Kung sakaling si Mark po yun, kailangan na idala na po sa ospital.
Nay, maraming salamat sa pagdalaw, ha? O ano, kamusta na ang apo ko? Awa ng Diyos. Ligtas na siya, Nay. Ay, naku, salamat sa Diyos. Iniligtas niyo ang apo ko. Wala naman daw nakitang problema sa MRI test niya. Kaya ang sabi ng doktor, bukas o makalawa, makakalabas na rin kami ng ospital. Ay, mabuti naman kung gano'n, anak. Kagabi nagkamalay na siya, Nay. Nag-alala ako nung una kasi hindi niya ako nakilala agad eh. Pero sabi niya, familiar daw ako sa kanya. Ang sabi ng doktor, normal lang daw yun. Hindi rin daw magtatagal at maaalala niya rin daw ako. Maganda naman pala ang sinabi ng doktor eh. Huwag ka na masyadong mag-alala, anak. Hayaan mo na munang makatulog siya ng maayos. Yun nga lang daw, Nay. Siyempre, kailangan pa rin niyang magpahinga at magpagaling. Hindi pa siya pwedeng pumasok sa eskwelahan. Hindi pa raw kasi siya agad makakalakad at kailangan pa rin hintayin na maghilom yung mga sugat niya. Anak, tsaka siguradong matindi pa rin yung iniinda niyang sakit sa katawan. Ayos lang yan. Ang mahalaga, ligtas na si Mark ngayon. Oo nga, Nay. Kaya lang, ang iniisip ko ngayon, paano yung ipambabayad natin dito sa ospital? Wala ka na bang natitira sa mga ipon mo, anak? Kahit pa paano, meron naman akong madudukot sa ipon ko. Kaya lang, kukulangin pa rin po, Nay. Paano yan? Wala ka na bang ibang mauutangan yan? Susubukan kong umutang sa mga kaibigan ko. Saka sa iba pang mga kamag-anak natin. Pero syempre, patiguradong marami sa kanila wala ring pera. Rin ako, Nay. Ay, naku, alam mo, Lydia. Meron akong alam na isang tao na pwedeng makatulong sa problema mo, anak. Sino naman yun, Nay? Sa tingin mo, sino pa ba yung taong tinutukoy ko, ha? Nay naman eh. Ayun na naman po kayo eh. Ano bang problema kasi? Alam niyo namang ayoko makipag-usap do sa taong yon, kay Roldan. Kung meron mang isang tao na hindi mag-aatubiling tumulong sa iyo, anak, si Roldan yon. Siyempre, anak niya ang pinag-uusapan dito. Alam ko naman yun, Nay. Pero ayoko talaga. Di baling lumuhod ako at magmakaawa sa ibang tao, wag lang sa kanya, wag lang talaga sa kanya. Ay, nako, Lydia. Ang sabi ko naman sa iyo, di ba? Ibaba mo na muna yung pride mo. Hindi ka matutulungan yan, anak. Ay naman. Ito na nga lang eh. Pride ko na nga lang yung natitira sa akin eh. Yung pride ko na nga lang ang pinanghahawakan ko para lang makaya kong maitaguyod ang buhay naming mag-ina. Anak, alam mo, pero yung pride na yan din mismo ang dahilan kung bakit napahamak ang anak mo. Huwag ka sanang magalit sa akin. Sinabi ko lang sa'yo kung ano yung totoo. Anong gusto niyong gawin ko, Nay? Makapag-ayos sa kanya? Kung yun ba ang nararapat mong gawin para sa kapakanan ng anak mo, bakit naman hindi, di ba? Nay, sa tingin niyo ba ganun lang kadali yun? Baka nakakalimutan niyo, yung lalaking tinutukoy niyo, niloko ako. Ano yun? Napatawad niyo na lang ba siya ng ganun-ganun lang kadali? Anak, hindi ko makakalimutan kung ano ang ginawa sa iyo ni Roldan. Hanggang ngayon, matindi pa rin ang galit ko sa kanya, anak. Hindi ko rin siya basta-basta mapapatawad. Pero, hindi ko rin pwedeng itanggi na pagdating kay Mark, nakikita ko ang pagpupursige niya para lang makausap man lang niya ang anak niya, di ba? Marami akong masasabing hindi maganda sa kanya sa pagiging asawa niya sa iyo. Pero hindi ko siya pwedeng husgahan sa pagiging ama niya sa apo ko. Ma, Lola, Mark, anak! Nakikilala mo na ako, anak. opo. Ay, salamat naman sa Diyos. Ay, salamat naman, Mark, at naalala mo ang lola. Gusto ko na po umuwi. Anak, huwag ka mag-alala, ha? Malapit na rin tayong makalabas dito sa ospital. Mama, wag na po kayo ulit magsisinungaling sa akin. Oo, anak. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. I'm sorry, anak. Sorry. Kaya ko lang naman nagawa yun kasi kaya kung kunin ka sa akin ng papa mo. Ma,
Nandyan ba si Papa? Wala dito ang papa mo eh. Alam na ba ni Papa kung ano nangyari sa akin? Sorry anak. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Sana sabihan mo na si Papa. Gusto ko na siyang makita. Pasensya na anak ha. Hindi kasi ganun kadali yun eh. Lydia, tama na yan. Nabigyan ka pa ng pagkakataon na makasama mo ang anak mo. Huwag mong sayangin. Pagbigyan mo na siya, anak. Sige anak. Titingnan ko kung ano magagawa ko ha. Basta lagi mong tatandaan anak ha. Mahal na mahal ka ni Mama. Ha? Lahat gagawin ko para lang sa'yo. Labag man sa kalooban ko, pero napilitan na rin akong tawagan si Roldan para ipaalam sa kanya kung ano ang nangyari sa anak namin. Siyempre, nagalit si Roldan sa akin habang nag-uusap kami. Pero kahit matindi na ang mga masasakit na salita na naririnig ko galing sa kanya sa unang pagkakataon, hindi na ako pumalag sa kanya. Alam ko kasing lalo lang na hindi makakatulong yung pakikipagtalo ko sa kanya. Kailangan ko na ring ibaba ang pride ko para sa kapakanan ng anak ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin, pinag-isipan ko ng mabuti kung ano ba ang dapat kong gawin. Hindi man naging madali sa akin pero alam kong hindi ko pagsisisihan ang naging desisyon ko para sa anak ko. Kamusta ng pakiramdam mo? Ayos lang ma. Gumaganda rin po yung pakiramdam ko. Siyempre po, di pa nga lang ako makapaglakad. Ayos lang yan anak. Hindi magtatagal, makakalakad ka na rin ulit. Sana nga po ma. Gusto ko na pong makapasok sa school eh. Namimiss ko na pong mag-aral. Namimiss daw mag-aral. Ang sabihin mo, namimiss mo lang yung mga kabarkada mo, kaya gusto mo na makalabas. Nanay mo ako, kilalang kilala na kita. Siyempre ma, kasama na rin po yun. O ano, nagugutom ka na ba ha? Nagluto ko na agahan dyan para sa'yo. Kumakain na yung lola mo sa kusina. Gusto mo bang sumabay ka na sa kanya, ha? Ano po bang ulam? At bakit mo tinatanong ko anong ulam? Namimili ka na ba kung ano kakainin mo, ha? Kasi ma, yung kinakain ko po sa ospital, hindi po masarap eh. Ikaw talaga ha? Nagiging makulit ka na ulit. Basta, masarap yung agahan mo. Eto na yung tungkod mo. Oh. Samahan mo na yung lola mo sa kusina. Dali. Salamat ma. O, dahan-dahan ha. Tutulungan kita makatayo. Ano, kaya ba? Gusto mo bang alalayan pa kita? Kaya ko na to ma. Yun lang, hindi pa rin po kasi nakadiretso yung mga paa ko po. Kasi nga hindi ka pa tuluyang magaling. Konting pasensya lang anak, ha? Gagaling ka rin, makakabalik ka rin sa dati. Sige po ma, kakain na po ako. Apo, kumain ka na Wow! Ang sarap pala ng ulam eh. Tinapa at saka bacon. Minsan lang kasi tayo mag-bacon. Pero dahil malakas ka sa akin ngayon, sige na, magpakabusog ka dyan anak, ha? Ayos! Iba talaga kapag nagkakasakit ka, no? Nagiging sobrang bait sa'yo ng nanay mo. Loko-loko ka ha. Anong sinasabi mo dyan, ha? Ngayon lang ba ako naging mabait sa'yo? Aba, gusto mo pa yata magkasakit na naman sa susunod para bacon ulit yung agahan mo, apo, no? Ay, nako, Nay. Lalo kang magkakasakit yan, anak, kapag laging yan nakakainin mo. Ikaw talaga, ha? Ngayon lang tayo nag-agahan ng ganyan para lang makakain ka ng mas masarap. Espesyal kasi ang araw na to ngayon. Espesyal? Bakit po? Ano pong meron ngayon sa araw na to na di ko naman birthday? Basta anak, sigurado magiging masaya ka ngayong araw. Okay. Mukhang maganda yung sorpresa mo sa akin, mama. Ang sarap po talaga ng may sakit. Ayan ka na naman ha. Nako, baka hindi mo alam kung gaano ang hirap at pag-aalala ko sa'yo nung nasa ospital ka. Alam ko naman po yun, May. Nagbibiro lang po ako. Kaya nga magpagaling at magpalakas ka na ha. Sige ma, kakain na ako para lumakas na ako.
Kumain ka lang na mabuti dyan, ha? Lydia, anong oras daw ba darating? Ang usapan namin, mga ganitong oras na Papunta na raw siya. Mabuti naman at nakapagdesisyon ka na anak. Mukhang ito na ang pinakamabuting gagawin ko para sa aming mag-ina. Huwag ka mag-alala anak. Sigurado akong wala kang pagsisisihan sa naging desisyon mo. Sana nga, Honay. Sana nga. Oh, mukhang nandyan na siya. Ako na ang magpapapasok sa kanya. Mama, sino po yun? May hinihintay po ba tayong bisita? Oo, anak, meron. Kasama natin siya sa pag-celebrate ngayong araw na to. Ano po ba kasing meron ngayon? Mama, pinapasabik niyo naman ako eh. Yung bisitang dumating, siya ang sorpresa ko para sa'yo. Ano po? Si Papa po ba yan? Mark. Anak. Kumusta na? Papa! Anak. Oh, hindi ka pa nakatungkod. Roldan, pakialalayan. Ayan. Ayan. Mark, konting ingat ha, anak. Konting ingat. Pinag-aalala mo naman kami. Umupo ka muna. Umupo ka muna. Sorry po, Papa. Namimiss ko na po kasi kayo eh. Matagal na po tayong hindi nagkikita. Oo nga, Mark. Pasensya ka na ha. Payakap nga, anak. Bakit po bigla na lang po kayong nawala, Papa? Bakit po ngayon lang po kayo pumunta? Anak, patawarin mo ako. Maraming naging problema eh. Malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. Lalong-lalo na sa mama mo. Pero ngayon, pinapangako ko sa'yo. Hanggat mapapayagan ako, dadalaw-dalaw kita ha. Pa, pinangako niyo po sa akin magkikita pa tayo ulit, di ba? Na hindi na po kayo mawawala. Hindi na anak. Hindi na ako mawawala. Gagawin ko lahat para lagi na tayo magkasama. Pwede po bang makasama po kayo ng buong araw? Tapos po, pag magaling na po ako, pwede bang pumasyal tayo parang nung ginagawa po natin dati? Oo anak, makakasama mo ko ngayon buong araw. Hindi ko lang alam kung papayagan tayo ng mama mo na lumabas at pumasyal kapag magaling ka na. Sige lang, walang problema yan. Basta hintayin muna natin na gumaling siya, ha? O ayan ha, pumayag na ang mama mo. Kaya magpagaling ka na para makalabas na tayo ha. At ibibili kita ng bagong rubber shoes mo. Gusto mo ba yun? Oo naman po, Papa. Gusto ko po talaga yun. Kaya nga kumain ka ng mabuti para lumakas ka na ulit. Kakausapin ko lang ang mama mo ha. I love you, Papa. Mahal na mahal din kita anak. Ija, maraming salamat. Wala yun. Ginawa ko to para sa ikasasaya ng anak ko. Alam ko naman yun eh. Alam kong hindi basta-bastang maging maayos yung tungkol sa ating dalawa. Galit ka pa rin sa akin. Pasensya ka na, Roldan. Kung ikaw man ang nasa posisyon ko, sigurado ako na saka mo lang maiintindihan na hindi ganun kadali ang patawarin ka. Pero aaminin ko, hindi ko dapat idinamay ang anak ko sa nararamdaman kong galit sa'yo. Mas maganda siguro, huwag na lang natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, ligtas ang anak natin. Ang hinihingi ko lang, sana mapagbigyan mo ako na maging madalas sana na makasama ko ang anak ko. Oo, sige. Kahit kailan mo gustong dumalaw rito, walang problema sa akin yan. Kung gusto niyo pumasyal ni Mark, sige, ayos lang. Pagod na rin ako eh. Ayoko na ng gulo. Hindi ko na siya ipagdadamot pa sa'yo. Ano pa man ang mangyari o nangyari sa ating dalawa, ikaw pa rin naman ang tatay ng anak ko. Sa ngayon, magaling na si Mark at bumalik na rin ang dating sigla niya. Siguro ay mas nakatulong din sa paggaling niya ang muling pagkikita at pag-uusap ng tatay niya.
Hindi ko masasabing naging magkaibigan na ulit kami ni Roldan. Pero siguro ay kahit papaano, mas naging maayos na ngayon ang relasyon namin bilang mga magulang ni Mark. Tinatawagan muna ako ni Roldan bago pumunta dito sa bahay tuwing dadalawin niya si Mark. At kung meron man siyang ibibigay para kay Mark, hindi ko na ito tinatanggihan. Aaminin kong malaki rin ang tulong na naibibigay niya para sa aming mag-ina. Maraming salamat, Dear IFM, sa pagkakataong ibinigay niyo sa akin para ma-share ko sa inyo ang kwento ko. At sana, maliman ang mga nagawa ko para sa anak ko, ay may nagustuhan at may natutunan ng mga listeners mula dito. Hanggang dito na lang muna at muli, maraming salamat. Lydia. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.